Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. Magandang gabi, magandang araw, magandang hapon po sa ating lahat mga kabisdak. Wala na. Tapos na po sila dito kay Saldico. Sabi ko na nga, may part 1, may part 2. Ito ngayon ang pag-uusapan natin yung part 2. At malamang may part 3 din at may pinali. Dinahandahan ho talaga sila ni Saldico dito. Paniguradong may paglalagyan itong si Marcos. Bukas na po yung rally ng Iglesia ni Cristo. 3 araw po ito na paniguradong tatamaan na ho dito ng tuluyan itong si Bongbong Marcos. Mantakin mo katakot-takot yung revelasyon ngayon ni Saldico sa pangalawa ho niyang video dahil nag-collaborate, may kolaborasyon yung sinasabi ni Gutisa at Saldico. At pinatunayan dito sa video ni Saldico na tama ang lahat ng mga sinasabi ni Orly Gutisa na dinurog na po ni Panfilo Lacson ang kredibilidad sa tulong po ng gobyernong Marcos. Ito na ho yung katotohanan. Dati, akala ho natin itong si Saldico ay tuluyang magpapagamit sa gobyernong Marcos. Pero ho ito, ang pinuruhan ho niya dito, yung dalawa niyang kaibigan noon na ngayon kalabanan niyang mortal. Ito mga kabisdak. Wala na, tapos na. Tapos na po yung Marcos rehiming. Basag na. Sira na yung tiwala ng taong bayan sa kanila. Kasi itong pangalawahong banat ni Saldico, lumalabas na yung tumatanggap ng kickbacks na bilyones ay mismong si Bongbong Marcos, dahil yung nauna nang sinabi ni Orly Gutisa na yung nagde-deliver siya ng mali-malitang pera, ay ito ngayon lalong pinatibay ni Saldico na ito ay totoo at yung pera na yan ay i-deliver din daw kay Bongbong Marcos Bahay at Martin Romualdez. Bukas na po yung rally mga kabisdak. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Katapusan na nga ba ng Marcos admin bukas sa Iglesia ni Cristo, kasunod ng pagsisiwalat ni Saldico? Grabe ho itong nangyayari sa bayang ito. Talagang lalabas po kung sino yung totoong may kasalanan. Una, gusto nilang magkaroon ng cover up. Hinahatak ang pamilyang Duterte si Kong Pulong. Hindi sila nagtagumpay. At gustong i-connect sa previous admin ang mga flood control anomaly. Hindi po sila nagtagumpay. Pinilit na nila ginawang ombudsman si Boying. Hindi pa rin po nagtagumpay sila. Marami ng cover up na ginawa ang gobyernong Marcos. Ngunit, talagang lumalabas po ang totoong may kasalanan at totoong mastermind at naglilimas sa kaba ng bayan. Sino ba ang totoong tumatanggap ng kickbacks? Yung iba nagsasabi si Saldico. Maraming pinangalanan si Diskaya ng mga kongresista. Maraming mga haka-haka. So ngayon lumalabas ng totoong kumukubra ng kickbacks kung ang paniniwalaan natin yung sinasabi ni Saldico ay walang iba kundi si Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Sinabi ko na nga ho yun nung una pa. Sabi ko, kung malaki ang nakukuhang pera ni Saldico sa korupsyon, hindi po magpapatalo si Martin Romualdez. At lalong hindi magpapatalo si Bongbong Marcos. Kung malaki
Kung merong helicopter, merong private jet, itong si Saldico, sigurado ho tayo, meron din si Martin Romualdez at Bongbong Marcos at malamang times 10 pa. Kung merong mga mansyon si Saldico, panigurado, may mansyon din si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Ang daming mga tsorya, ang dami po nating mga haka-haka kung sino ba ang totoong mastermind, ang lumalabas, yung nag-imbestiga, yung totoong mastermind. Gumawa pa ng ICI, kinuha pa si Magalong, ginamit pa si Magalong, nagpagamit naman si Magalong. Pero ang bottom line, hindi po makukuha or hindi po natin matutukoy ang totoong mastermind. Teka lang. Dahil ang nag-iimbestiga yung mastermind eh. Kung ang ICI lang po ang hayaan natin, panigurado ho, hindi po natin matutukoy ang punot dulo nito. Kahit alam na po natin na sila ho talaga ang may pakana ng lahat ng korupsyon. Nalantad na nga ho eh. Kaso pinipilit nila pagtakpan. Pero ang Panginoon, naniniwala ho ako, hindi natutulog yan. At ngayon, sunod-sunod na ho ang revelasyon ni Saldico tungkol sa katauhan ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Pakinggan po muna natin, no, yung mga isiniwalat ni Saldico na pangalawang video. Part 2 ika nga. Kasi may part 1, no. Bago po natin komentuhan, ipi-play po muna natin yung video. Namnamin po muna natin yung mga pasabog ni Saldico. Ito yung part 2. Narito ho. Tingnan po natin sabay-sabay at mamaya, i-recap natin, replay natin, play by play, komentuhan uli natin. Pakinggan po natin. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Okay. Yung Paul at Mark, yan po ay binanggit ni Orly Gutisa. So, putang ina, nag-connect the dots na po tayo. At dinideliver ngayon kay Bongbong Marcos na. Ito na po yung kwento. At kay Martin Romualdez. Merong may pagkakaiba lang, no? Kasi nga, si Orly Gutisa, ang sabi niya, dinideliver niya, kukunin ka lang natin, no? Dinideliver niya yung pera sa bahay ni Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. Yun yung kay Orly Gutisa. So ngayon, ito naman kay Saldico, si Mark at Paul, dinideliver yung pera kay Martin Romualdez at Bongbong Marcos.
So yung nagkapareha lang dito, kay Martin Romualdez. So ibig sabihin, sa akin lang ha, ibig sabihin pala nito, kung ako po yung, ito ay, kumbaga, tinitingnan ko lang yung sitwasyon, no? Baka pagkatapos mag-deliver nila Orly Gutesa kay Saldico, itong si Paul and Mark naman ang nagde-deliver ng pera doon po sa mansyon ni Bongbong Marcos. So ito yung parang isa sa mga nakita ko dito. Pero malinaw ha, sinabi na nagde-deliver ng pera sa bahay ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Sa Makatwid, yung tumatanggap ng kickbacks ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So sila talaga yung totoong sindikato. Kung ito ang paniwalaan natin, yung video ho ni Saldico. So ibig sabihin, pinapaikot tayo ng todo ng gobyernong Marcos. Pinagluluko ho tayo. At pinaglalaruan po ang bawat Pilipino. Meron pang nanalaman na ICI, iyon pala ito ay talagang cover up. Yan ang isa sa mga resulta ho ngayon sa kanilang pag-cover up. Hindi na control si Saldico, sumabog bigla na parang Mount Pinatubo at gulat na gulat sila dito. At iyong mga revelasyon ngayon ni Saldico, ito ngayon yung nagpapasakit sa ulo ho nila. Kasi ako ha, kung meron mang pinaka, sabi ni Senator Marcolita, credible na witness, ay wala nang iba si Orly Gutesa. So yung missing link ngayon, itong si Saldico. Lahat ng mga sinasabi ni Gutesa ay si Saldico ngayon ang magpapatibay, ang magkukunik. At ang lalabas na kwento na totoo ay ang kwento ni Orly Gutesa. Ito ay pinagpatibay lang ho ni Saldico. Na ngayon, ito, meron na naman bago na video, part 2, sumalamang may part 3 pa. Hirap na ho ngayon ang Marcos admin kung paano ho nila ito kontrolin, kung paano po nila ito ma-divert. Na, gumawa kayo ng diversionary tactics, magpalabas kayo ng issue para mapagtakpan yung mga sinasabi ni Saldico. Alam mo ano mga sinasabi nila? Sinungaling daw si Saldico. Nakapagtataka nga eh. Pinakinabangan nila ng ilang taon, tapos pagdating ngayon sinungaling na si Saldico, anak kayo ng kagwang kayo. Tuloy, Saldico. Sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Okay. Ito na. Sa North Forbes Park, South Forbes Park, dinideliver daw yung pera. So ito, totoo yung sinabi ni Orly Gutesa na nagde-deliver siya ng pera. Ito yung mga suitcase na to. Pera sa basura. Basura nga ho yung tawag daw nila dyan, di ba? Naalala po ninyo. Kasi nasabi ni Orly Gutesa, basura. Yung pera. Ang tawag sa kanila basura. Mga suitcase. Ayan na po yung mga suitcase. Nilabas na ni Saldico, putang ina, pera ng bayan. Ginagago ho tayo dito. At ewan ko lang kaya kung magpapatuloy ba ang taong bayan na magpapaluko at magpapagago sa mga kawatan ngayon sa gobyerno. Putang ina mo, bubuim. Tuloy oh. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Okay. Totoo rin yung sinabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Putang niya sa Aguada. Ito na ngayon. Lumabas na. Panpilo Lacson. Na totoo lahat ng sinasabi ni Orly Gutesa, anak ka ng kagwang Lacson. O ngayon, paano mo lulusutan ho ito, Lacson? Sinisira mo si Orly Gutesa, pero ngayon itong si Saldico, pinatunayan
na lahat ng sinasabi ni Orly Gutisa ay totoo, patay kang bata ka. Kaya yan o, yung mga suitcase o. nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Ayan po yung mga suitcase na nilalagyan ng pera, nakaw na pera, galing sa bayan, dinideliver sa North Forbes Park, South Forbes Park, mga mansyon ni Saldico, at dinideliver sa Malacañang sa Aguada, residence sa Aguada. No. Ayan po, ang dami po siya. Ayan na, Panfilo Lacson. Oh my gulay, oh. Puro pera. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Putya, no? Yung 100 billion na insertion, merong 25% na kickbacks itong si Bongbong Marcos. Ayon po kay Saldico yan, ha? So, 25 billion ang pera na diretso sa bulsa ni Bubuim. Kurakot to the max. Putang ina, no? Tama talaga yung sinasabi ni Agbayani. Mga kurakot. Pitos pa lang kami. Nangungurakot na yung tatay ninyo, yung lulo ninyo, kayo nangungurakot. Hanggang ngayon, nangungurakot pa rin kayo at isang apelyido lang. So, ito na ho ngayon. 25 billion sa 100 billion insertion, so 25%. Ilang 25% na ba napunta kay Bubuim? Putang ina mo, BBM mo. Tuloy, oh. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity brand, ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Abangan ang part 3 po. Tangina. Inutay-utay talaga hayop, no? Inutay-utay talaga ni Saldico ang kanyang mga pasabog. Nung unang part 1, kinabahan ng mga animal. Kasi ano naman nagsasabihin sa part 2. So ngayon, ito yung part 2. Oh, ito nakalagay ngayon sa dulo. Abangan ang part 3. Utay na. Parang pinapatay mo si BBM dito, dandaan, Saldico. Pinapabagsak mo dahan-dahan si BBM. Sa bagay, kasi maganda naman makikita mo na kapag yung isang tao gusto mong pabagsakin, dahan-dahan ba, pabagsakin doon yung biglaan. Hanggat sa yung namnamin mo, no, yung point yan, namnamin nyo ang pagbagsak nyo. Namnamin nyo ang ganti ng bayan. Oh. Si Buying, gagi, imbestigahan si Romualdez. Hindi po mangyari talaga yan. Kasi ang palasyo ngayon, protect Martin Romualdez. Pag inilaglag po ni Bubuim itong si Martin Romualdez, mapaaga ang pagkalaglag niya. So, siyempre yan sila ni Buying, talagang ano yan, all out depensa to the max ang gagawin nila kay Martin Romualdez. Kasi pag bumaon itong si
Martin Romualdez agad, baon sila din. Sabay-sabay ho sila babaon. Yan ang isa sa mga magiging epekto. Ngayon, ang sinasabi naman ho ni Saldico na sa Senate Blue Ribbon Committee, imbestigahan ninyo yung tawag yan, yung 100 billion ni insertion ni Bongbong Marcos. Malabo rin yan. Kaya nga yan si Panfilo Lacson at si Tuta Soto inilagay dyan. Ang purpose niyan, pagtakpan ang katotohanan. Pagtakpan ang mastermind. Hindi nyo ba naalala? Nung nabanggit ho ni Orly Diskaya ang pangalan ni Martin Romualdez at Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee that time, sa panahon ni Senador Marcolita, naalarma ang palasyo doon. Naalarma. At talagang sinira ho nila yung Senate Blue Ribbon Committee chairman na si Marcolita. So agad nagpalit ng liderato at pinalitan si Chis Escudero. Kasi nga, biglang putok yung pangalang Romualdez at Saldico. So pag tingnan mo, yung sinasabi ho ni Diskaya, Gutisa, lahat yun ay totoo, plus ngayon kay Saldico. Puta, ang laki ng problema mo, bubuim, no? Talagang magulat ka dito kung ano mangyayari. Tingnan mo, ha? So ito na po yung script nila. Ito na po yung nababasa natin. At ito na rin po yung alam ng taong bayan. Na ang purpose ng ICI, sinasabi pa nga Independent Commission, na di umano'y tukuyin ng mastermind, yung pala, ang purpose lamang yan ay ilihis ang totoong kwento at ilihis kung sino talaga ang may kasalanan. Pagtakpan ang katotohanan at magturo ng inosente. Puta, alam nyo ba ang kawawa dito? Yung kakasuhan nila na walang kinalaman, na dapat yung kakasuhan ay sila. Hindi ho yung mga inosente. Tingnan mo, sino po yung mga sabi na malalaking isda na kinakasuhan? Wala eh. Mga sapsap dilis eh. Ang sabi ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. O hindi pala dapat, di tama po talaga tayo, kaming mga political vlogger, na hindi dapat mahiya naman kayo. Hindi dapat mahiya kayo kasama si Bongbong. Mahiya naman tayo dapat. Kasi nga gusto niyang maghugas kamay. Dahil nabisto na yung kanilang ginagawang kababalagan. Naturo na sila ng kalikasan. At ngayon, binaon na ngayon ni Orly Gutisa. At ngayon, Saldico naman, anak ng kagwang. Hirap na hirap sila ngayon. O ano na, Panfilo Lacson? Nasan ka na? Ako duda ho, ako talaga. Na mag-imbestiga, hindi yan mag-imbestiga. Ang tanging paraan lang ho dyan para makagante ang taong bayan. Husgahan na ho ninyo. Husgahan na po natin itong Marcos admin sa 3 araw na sunod-sunod na rally kasamang Iglesia ni Cristo. Kasi yung sinasabi ni Saldico, imbestigahan mo naman, imbestigahan mo Senate Blue Ribbon Committee sa Senado dahil believe kami sa inyo, maayos kayo mag-imbestiga. Putang ina, hindi nga yan maayos eh. Mantakin mo yung malitang ano. Grabe, ang lalaki ng malita oh. Ang laman yan, 48 million. Kung kay Orly Gutisa, nagkwento lang siya na ito po nilalagay sa mga suitcase yung pera at hindi pa pinapaniwalaan ni Animal na Tuta Soto at itong si Panfilo Lacson. Puta, kakaiba sa banat ni Saldico. Naglabas talaga ng resibo. Naglabas ng ebidensya. Kung nag-iisip tayo, ano yung suitcase ng basura? Nag-iisip tayo. So ito na ngayon. Yung suitcase na sinasabi natin na puno ng basura, ito yung mukha na dyan nilalagay ang pera. 48 million bawat malita. Pinapasok, walo daw. Sa isang van, pinapasok yung
Putang inang basura na pera, puno ng pera. Ito ho yun. Tatanggi nyo pa ba? Sinong magkukontest nito? Mismong si Saldico na ho nagsabi, ito yun, nilagayan ho ito. At ang tatamaan dito ngayon ng todo ay itong si Martin Romualdez na. Except na lang kung, what for example, pagtulungan nila si Saldico, i-debunk nila yung mga pahayag gayon ni Saldico, malabo na. Killing me softly nga eh. Dahan-dahan po kayo, ngayon, parang, alam mo yung, pinaparusahan ka na, dandahan, na ang ending din, ikakamatay mo at ikakapahamak. Ito yung ginawa ni Saldico. Nagkakatotoo yung sinasabi natin na, mukhang nanonood talaga si Saldico sa atin. Gawin mo, killing me softly. Dahan-dahanin mo. Vlog nga yung datingan hanggang ngayon nandyan ba? Maglalabas na naman bukas part 3. Buti na tauhan din itong si Saldico, no? Siyempre kung ako pa naman sa kalagayan ni Saldico, malamang sa malamang. Ganun din ang gagawin ko. Tingnan mo yung sinasabi ni Kung Ungab. Kasi siyempre gusto nilang nusutan ho ito, no? Pipilitin nila na hindi mapaniwala ang taong bayan, pero malabong hindi paniwalaan ito ng taong bayan. Dahil alam na ho natin ang Marcos kawatan, Romualdez kawatan. Ito sabi ni Isidro Ungab, just thinking, no? 3 taon ninyong ginawang chairman ng Appropriation Committee si Saldico. 3 taon ninyong pinagkatiwalaan magpasa ng national budget. Why are you questioning his credibility? Only now? Bakit hindi nyo iyan naisip noon pa? Exactly. Sabi nga ho ni sino yun? Senator Joel Villanueva Ginawa ho ninyong tagabantay ng blood bank si Dracula. Si Saldico yung tinutukoy Kaya nga rin, di ba, Kung Ungab, utangina, bakit ngayon kini-question yung pagkatao ni Saldico, sinasabi ninyong sinungaling? 3 years ginawang chairman ng General Appropriation Committee. At nagtitiwala kayo dyan. At bilib na bilib kayo kay Saldico. Pero ngayon, nabaliktad na ang mundo, at tinutukoy na po ni Saldico na kayo po ang tumatanggap ngayon ng kickbacks at dinideliver yung malita-malitang pera sa mga mansyon ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos, sasabihin nyo na ngayon sinungaling. Pinakinabangan ninyo noon. Yung pera ng bayan, pinagkatiwala ho ninyo. Bakit nyo pinagkatiwala? Unang-una, alam ho ninyo na gusto ninyong madali ninyong utusan. At kung ano ang sasabihin ng hari ng kickbacks na 25%, 25 billion, 100 billion, ibigay mo, matik na yun. Ang nagiging si Saldico lumalabas, utusan, no? Sa yung inuutusan, pagdating sa kapirahan, utang ina mo bubuim. Sarap mo pagmumurahin ng 50 beses, 100 beses. Harap-harapan mo niloloko yung taong bayan. Meron pa kayong pauso na ICI. Anong purpose nyo sa ICI? Utang ina, walang maniniwala ho sa inyo. Kaya pala, closed door yung ICI. Alam mo yung ICI, tumigil na kayo dyan, maawa kayo sa bayan. Utang ina naman talaga, ang hangarin lang naman kasi ninyo dyan ay pagtakpan ang katotohanan. Hindi naman ninyo hangarin dyan na matukoy ang mastermind. Ang gusto ninyong ilihis, pinaglaruan nyo kami, maawa naman kayo. May pundo yung ICI na yan, kung hindi ako nagkakamali, 45 billion ba yun or million? Nilalabas para lamang dyan sa commission na yan, nililihis
ang totoong may sala at totoong sindikato, anak ng kagwang kayo. Sobra-sobra na yan, double deed na yan, Mantakin nyo, Bakit sinasabi kong double deed? Hindi malo, ninanakawan tayo ng pera ng bayan. Yung kaba ng bayan, harap-harapan nila ninanakaw. Trilyon, bilyon. Puta kaya marami tayong hahanapin pa. Marlica Funds, SSS, GSIS, PDIC, puta. Lahat yan nililimas nila. Ngayon nung nabisto sa flood control na may korupsyon, ang ginawa ng mga gago, gumastos pa ng milyon, bilyon, para di umano mag-imbestiga sa korupsyon na kanilang ginawa. Puta, ginigisa tayo sa sariling mantika. Gagastos na naman. Pera na naman. Pera ng bayang ginamit nila. Pero ang gagawin nila, cover up lang. Tama nga dito si Kung Ungab. Ngayon, kini-question na ninyo yung kredibilidad ni Saldico. Kasi nga, nilaglag na kayo. Kumanta na ng tuluyan. Sumirong part 3 pa. Magkahiyaan na magkahiyaan, paniguradong bagsak kayong lahat sa kangkungan. At sure na sure tayo dito. Uhusgahan kayo ng bayan. Tingnan mo, meron pa, pakinggan. Yung sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Teka lang. Usapan lang natin din to. Kasi si Senator Ronald Bato de la Rosa, biktima rin po ito ng cover up. Kasi maalala ho ninyo yung ICI, ICC, putang ina. Mahilig sa I itong si Bongbong Marcos. Yung ICC, di umano, ang nag-announce na mayroong warrant of arrest si Senator Bato. Saan po nanggaling yun? Sa ombudsman. Meron daw warrant of arrest pero sa cellphone. Pinilit nila na magkwento, gumawa ng kwento, diversionary tactics, tinatry lang ho nila kung ma-divert ba ang issue dito sa ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang problema, hindi kinagat ng taong bayan. At kahit hindi ako interesado sa topic na ICC na yan, laban kay Senator Bato. Kasi in the first place, alam na po natin na ito ay cover up lamang para mapagtakpan ang katotohanan kung sino po yung mga sinungaling dito. Kung sino po yung mastermind. Yan ang purpose nila. Pero hindi naman nakatutok lahat kay Bato O dito talaga, bumabalik pa rin tayo sa issue ng flood control. Ang sabi dyan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, why make insertion when he can put it in the National Expenditure Program? Kasi nga, yan po yung script nila. Script ni Tina, yung sa Department of Budget and Management, ni Dave, yung sa PCO Secretary, at itong script din ni Claire Castro, nagiging synchronize yung kanilang sagot na di umano, bakit ba kailangan ng insertion? Pwede naman daw ilagay sa National Expenditure Program. Sabi dyan ni Senator Bato, ang sagot, National Expenditure Program goes through scrutiny by both house while BICAM does not. Decisions are made by 4 people under the baton of the President. That's why it is called insertion. They insert during BICAM. Tama ka. May point din dyan si Senator Ronald Bato de la Rosa kasi. Kasi sa National Expenditure Program, subject for scrutinize, so lahat dyan ay mayroong public hearing, pinagdidibatihan, tinatanong yung sponsor ng batas, what for example, if Department of Education, DPWH, tinatanong lahat sila, kasama yung mga sekretary. Talagang hinihinimay. Kung tinitingnan mo, naka-live naman kasi yung mga budget hearing sa Kongreso at Senado. Makatotohanan, akala mo makatotohanan, no? Makatotohanan yung kanilang mga
ginagawang budget hearing, yung pala ay sarsuela lang, for optics. Palabas lang nila para sabihin lang ho ng taong bayan, okay pala tong mga animal na mga buhaya na to. Talagang pinag-aralan po nila. Itong budget, paano ipasa, saan na ilalagay. Ay, okay. Hindi po, walang korupsyon ho ito, naging transparent. Pero ang hindi nga, merong BICAM. Sa BICAM, 4 na tao, pero ang nagkokontrol, si Bangag. Yan ang ano dyan. So yung huling pasya pa rin po, kahit gaano mo kagaling sa BICAM, yung mga blanco-blanco, di ba? Yung mga blanco-blanco ninyo sa BICAM, kung anong pinanggagawa ho ninyo dyan, ang ending talaga niyan, ang nag-fill up yan, lumalabas si Bongbong Marcos. Na hindi yan po pwede. Yung BICAM kasi, hindi pwedeng galawin yan pag na-ratified na. Kung anong nakalagay sa BICAM, yun din ang nakikita mo sa General Appropriation Bill pagkatapos ng ratification, at dapat yun din ang makikita sa General Appropriation Act sa GAA. So wala dapat anong ibang entry ang makikita mo. Ang problema nga ho ngayon, ito na yung kwento. Lumalabas si Bongbong Marcos ang lahat na nagbago sa budget. Tingnan mo, National Expenditure Program galing sa Executive Department, di umano'y pinag-aralan ng mga ekonomista. Kunyari, nagpapasa, may mga photo op, for optics, for shoe. Ito na po yung libro namin nagamit. Ipinapakita sa media, pinapakita pa pag nag-turnover sa Kongreso at Senado, nandun yung Speaker of the House, tumatayo, may pa-press con ho sila. Yun ang ginagawa. Pero ang ending pala niyan, kahit gaano kagaling mag-scrutinize yung isang oposisyon sa Kongreso at Senado, putang ina, wala pa rin kwenta yan. Kahit gaano kagaling si Senador Marcolita mag-scrutinize, at kahit kagaling si Kong Marcolita mag-scrutinize sa Kongreso, putsa, useless. So yung pinagdidibatihan po, yung gastos, hearing, Kongreso at Senado, sayang po yun. Nagtatapon tayo ng pera, ginigisa tayo sa sariling mantika. Pati yung BICAM, putang ina, wala pa rin kwenta yan. Nagkaroon pa kayo ng BICAM, both houses at saka yung lower and higher houses. Pero ang ending din pala, si Bongbong Marcos lang ang masusunod. So lumalabas, yung kung ang paniwalaan natin yung sinasabi ni Saldico na yung insertion, ang lahat ng insertion na yan, ang may kinalaman si Bongbong Marcos. So yung nagdoktor pa rin ng budget si Bongbong Marcos. Bakit mo ba ipapasa sa Kongreso yan? Bakit magkakaroon pa tayo ng General Appropriation Bill at meron pang kakatakot-takot na pagtatalo, scrutinize, sa hearing, putang ina, gumagastos pa tayo. Minsan ang hearing umaabot ng madaling araw. Ay puta, useless pala yan eh. Ang ending pa rin yan ay kay Bongbong Marcos mga kamay, dumadaan ang budget. So natukoy na natin ang mastermind. Kung ang paniwalaan natin, yung sinasabi ni Saldico, ang mastermind, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez sa lahat ng mga budget insertion. Puta, ang sakit ng ulo ninyo, no? Ito pa, basahin din natin yung, kanino bang statement ho ito? Ayan, statement of Presidential Communication Secretary Dave Gomez on part 2. Putang ina, may part 3 pa. Boplax, may part 3 pa yan. Sagutin ho ninyo. Accusation daw against President Bongbong Marcos. Ang sabi ni Dave Calvo, Boplax ng PCO, we may begin to sound like a broken record. What he is seeing is a bunch of heresy. Sabi ni ano, hindi nang rewrite ng script sa second video kahit kanal na yung una. Ulul. We continue to issue the same challenge. Come home, sign this under oath, and face the music.
Papauwiin nyo, magugorgor nyo naman yan eh. Maghintay ka, Dave. Ako, Saldico, wag ka munang umuwi. O, kasi alam naman namin, talagang gugurgurin ka. Ubusin mo lahat muna ng nalalaman mo sa katarantaduhan ni Bongbong Marcos. Pati nga kayo, PCO, binanatan nga kayo ni, sino yun? Ni Mike Ubi eh. Dahil may corruption pa rin kayo dyan. Putang ina, 2 billion budget ninyo next year eh. Wala na pong magtitiwala sa bansang ito. Dahil mismo ang presidente na ho ang tinuturo na mastermind sa lahat ng insertion at kababalaghan sa ating bansa. Ito na ho yun. Na dapat buksan natin ang isip ng bawat Pilipino. Unang-una, bakit nagkaganito ho ang bayan natin? Bakit inabuso po tayo ng mga kurakot sa gobyerno? Dahil tahimik tayo. Dahil hinayaan lang po natin na magnakaw sila. Noon pa alam na natin niloloko na ho tayo, pinapaikot lang tayo. Problema lang ho dito sa ibang Pilipino, masyadong nagpapaikot, masyadong nagpapabudol. Huwag po tayo magpabudol. Kasi alam na ho natin kung sino ang mastermind. Eh kung ikaw Pilipino, hindi mo alam kung sino ang mastermind, kagaguhan ho ito. Napaka-imposible hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin po kayo kung sino po ang mastermind. Napaka-imposible ho. Ito na po Orligotisa Diskaya. Ito Saldico, nagkatugma lahat. Sampal nga ho ito kay kay Panfilo Lacson, Claire Castro, Tota Soto. Lahat ng kaalyado ni Bongbong Marcos sinampal baliktaran ho ni Saldico. Puta, may part 3 pa. O ngayon, ano na naman ninyo, isasagot sa part 3. Teka na, meron bang ibang statement? Tingnan ho natin. Ano to? Teka lang. Public statement for immediate release. Ano to? Galing sa Office of the Ombudsman. Oh, haba nito ah. Huwag na natin basahin lahat. Titingnan lang natin yung summarize. Okay. Galing sa Office of the Ombudsman kay Boyeng Remulla. November 15, 2025. There is a rhythm to every serious investigation. A sequence that protects the truth, shield it from distortion, and preserves the integrity of the process. It is a deliberation work, careful work, and at times painfully slow work. But it is the only way to ensure that justice is real and not merely loud. Mr. Saldico has chosen to bypass these channels, releasing information through social media. Putang ina mo, Boyeng. In public video, instead of submitting himself to the formal processes designed to uncover the truth. Lolo mo. Putang ina, alam na ni Saldico kung gaano kay katuso, magkakampi kayo, di ba? Magkasabwat kayong lahat. Alam nga naman, ibibigay ni Saldico yung kanyang sarili sa mga buhaya dyan. Putang ina, ikaw pa, Boyeng. We see this without prejudice, without hostility, but with the frustration. Every time a witness closes the stage instead to the sworn list, then the investigation is forced to pause, to verify, to sift through what is said and what is left unsaid. Alam niyo po kasi, Boyeng, alam na po namin, magaling kang arkitekto, magaling kang direktor, at kilala ka ni Saldico, at merong isyong public trust sa inyo. Bias ka. Alam nga naman, putang ina, gaya lang din ni Orligotisa.
Alangan naman si Orly Gutisa, isubmit niya yung sarili niya sa alam niya putang inang magnanakaw din, suspect din. Alam ni Orly yan, alam din yan ni Saldico. Alangan ng wag kayong mag-alala, darating dyan eh. Dinadahan-dahan lang kayo eh. Pinapasakit ni Saldico yung utak ko ninyo. Sabi pa niya, and that is exactly what this process takes time. Because unlike the court of public opinions, the office of the ombudsman must evaluate every witness. Buang ka. Wala na, tibag na kayo. Cross-check every claim. Nag-cross-check kayo. Yung ginawa, yung kay Pastor Apollo Sikibuloy, sa hearing ni Risa Ontiveros, meron kayong cross-check. Anak ka ng kagwang. Wala kayo. Iko-cross-check ninyo, pipiliin ho ninyo. Pag bawal po birahin si Martin Romualdez, Bongbong Marcos, ano ang maasahan ng taong bayan pag sa inyo magsusumbong, anak kayo ng kagwang? And test credibility with rigor, not emotion. So ngayon, yung kredibilidad ni Saldico, questionable na. Dahil binanatang kayo harap-harapan. Noon, nung hindi pa ho kayo nabulilyaso at napakinamagan ninyo ng gusto si Saldico, at ngayon, nilaglag na ho kayo at kumanta, yung kredibilidad na ngayon ni Saldico ay questionable na. Inyo na ngayong binibira, anak kayo ng kagwang. That is our mandate. That is how we protect the public from falsehoods and the innocent from injustice. Putang ina, wala kayo. Gusto nyo lang kaming bulagin. Yan ang gusto ninyong mangyari. Ang malas-malas nyo, hindi nyo na-control si Saldico. Gumawa siya ng kanyang sariling diskarte na maprotektahan niya ang kanyang sarili at malinis yung kanyang apelyido, pati ang pamilya niya. Malas nyo dahil hindi ho ninyo napasunod sa dulo. Paano susunod sa inyo si Saldico? Alam na ni Saldico, ibabagsak na siya, ilalaglag, collateral damage eh. Gawin nga ho ano ninyong tawag yun, sacrificial lamb, putya, hindi pumayag. Tuloy natin. The question then is simply, why does Mr. Ko expect his statement to be taken of face value when every other witnesses is, as they must be subjected to scrutiny? Wala na, Boying. Okay na po sa amin yung ginawa ni Saldico. Kanya-kanya tayong scrutinize. Mag-scrutiny natin. Sa amin, okay yung ginawa ni Saldico. Dahil yung tapang niya, utang ina, hindi siya natatakot sa presidenting bangag na protektahan ngayon ng ombudsman. Ito, hinarap niya. Sinabi niya ang Martin Romualdez at Saldico. Diyan sa ICI, nabanggit ba? Saldico, Bongbong Marcos. Diyan sa ICI, nabanggit ba si Bongbong dyan at si Martin Romualdez? Sa Senate Blue Ribbon Committee, ni Panfilo Lacson, nabanggit ba dyan si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez? Wala. So ngayon, ito si Saldico, binugbog kayo ng todo. Sabi niya, this is not anger for anger's sake. It is a frustration of an institution that has already opened its doors, already extended the opportunity for Mr. Ko to cooperate, already urged him to come home and submit his evidence in a matter that can actually move the investigation forward. Instead, we are forced to piece together fragments from videos, fragments that carry weight, yes, but cannot stand alone in a court of law. Tama sa akin yung ginawa ni Saldico. Paano po si Saldico magtitiwala ho sa inyo? Kilalang kilala na ni Saldico yung tabas ng mga bituka ho ninyo. Kahit naman sino, ikaw, itong Department of Justice, pagtitiwalaan mo or ombudsman na si Boying pa rin ang kumakana, nakilala mo yung tao, di hindi. Ako sa akin, okay na ho. Stop muna tayo doon. Tama lang yung ginawa ni Saldico. Kasi kung sa inyo po sinubmit ni Saldico yung sarili niya sa inyo, malamang latagan nyo si Saldico ng script.
At sasabihin lang ninyo kay Saldico, putang ina mo Saldico, ito lang yung script natin. Ito lang yung sasabihin mo. Ito lang yung ikwento mo. Ito lang yung lahat ng isabi mo sa affidavit mo. Manumpa ka. Hanggang dito lang tayo. O di ba ho? Cover up. Same na ginawa ho ninyo sa ICI. At ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Puta, hindi naman tanga ang taong bayan ngayon. Hindi naman tulog ang taong bayan. Alam na po ng buong mundo kung paano magnakaw ang gobyernong bangag. Tingnan mo, saan ba nagpunta itong si Bongbong Marcos? Tinanong siya tungkol po sa mga banat ni Saldico. Alam mo, parang tanga. Tinatawanan lang niya ang media. O, ito, papanoorin natin. Sir, good afternoon. Mr. President, sir, comment po on Saldico's accusations po, sir. Oh. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. Can we talk about the signature? Puta na no, presidenting bangag ka, tinatanong ka ng seryoso ng media, tumatawa ka. Puta, hindi po yun biro, yung mga isiniwalat ni Saldico, bubuin. Pinagtatawanan mo ang taong bayan, parang gusto mong ipalabas, animal, wala akong pakialam sa inyo. Sinabi ni Saldico, wala kaming pakialam. Tingnan mo anong klase presidente. Seryoso yung media, seryoso yung aligasyon. Tumawang buang, bangag talaga. So pahayag lang tayo dito, binibilat-bilatan lang tayo ng mag-asawang Marcos at ni Martin Romualdez. Samantala, kahirap-hirap na po ang Pilipino. Sa araw-araw na paghanap buhay, papayag lang ba tayo dito? Putang ina, wag tayong pumayag. Kailangan pumalag po tayo. Kailangan na may gagawin ang bawat Pilipino. Kailangan bubusis po tayo. Kaming mga political vloggers, ito na po yung tulong namin sa bayan. Nire-rebat na po natin. Si Raulo man ang bayan, pag malampasin natin, tingnan mo yan, malita-malitang pera yan, puno yan ng pera. Yan yung lagi nilang binubuhat ni Orly Gutisa at sinasakay sa van at ang tumatanggap si Paul at Mark. Tingnan mo ha. Yung sinabi ni Orly Gutisa na dalawang pangalan, Paul at Mark, ay putang ina, binanggit ni ni Saldico. Paul at Mark. Yung sinabi pinalabas ng mga bayarang media na di umano si Orly Gutisa, hindi security detail ni Saldico po. Bakit dito? Lumabas na security detail ni Saldico si Orly Gutisa. At lumalabas na lahat ng sinasabi ni Orly Gutisa ay totoo. So paano na yan? Kaya nyo pa kayang i-rebat ito? O mas magandang magpakulong na kayo? Wala na kayong Merry Christmas, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Mga bubunistang tanganista, katapusan nyo na. Wala na kayong magagawa dito. Hindi masaya ang Pasko ninyo. Dahil bukas, huhusgahan na kayo ng taong bayan, mga anak ng kagwang kayo. Hahatakin na kayo, animal kayo dyan, sa kinauupuan ninyo. Yung kapangyarihan po ninyo ngayon, putahiram na lang yan. Hanggang ngayon lang yan. Bukas, mag-uumpisa na ang galit ng taong bayan. Lalong magngit-ngit ang galit ng taong bayan sa inyo. At tingnan mo dito, bubuhay mo. Ano na, BBM? Wala pa rin nakulong sa mga buhayang sangkot sa flood control project. Maraming nasawi dahil sa flood project na hindi pulido, dahil sa korupsyon. Sana naman may managot dito. Huwag nang ibaon sa limot at huwag ibaling sa Davao ang issue. BBM, Tanga na galit si Kuya. Tama. Huwag ibaon sa limot. May mapakulong na ba? Naan na? Bahang-bahan na kami. Huwag ibaling doon sa Davao City ang sisi, mga ukininam. BBM, resign ka na. Yan ang nga hotol eh. Naghanap tayo ng pananagutan, accountability. Ang problema nga ho, yung nag-iimbestiga na di umano'y matukoy at hindi merry ang Christmas nila, utang ito ngayon ang
tinutukoy na mastermind ni Saldico. Di ba Panpilo Lacson? Di ba Tuta Soto? Di ba mga bubonistang, tanganistang loyalista ni Ngagba? Mauulit muli ang history. At mangyayari yan. Kung ano ang destiny ni Bongbong Marcos, kung ano ang destiny ng bawat Pilipino, putang ina, yun talagang pupuntahan. Kung ang destiny ni Bongbong Marcos ay susunod sa yapak ng kanyang tatay na ginawa na niya, na magnakaw ng magnakaw sa kaban ng bayan, manggigipit ng manggigipit sa lahat ng mga nagkikriticize sa kanila. At ang ending, sila ay sinisipa sa kanilang kapangyarihan. Umabuso kayo. Tinarantado na po ninyo ang taong bayan harap-harapan. Ang maliwanag ho dito, ito na po ang katapusan ng mga gagong ito sa paglilimas sa kaban ng bayan. Hindi mo na masisisi ang mga Pilipino kung sabay-sabay po bukas lalabas at sasama sa Iglesia ni Cristo Rally diyan sa Quirino at sasama sa iba pang grupo diyan sa EDSA. Kaya kayo mga pinklawan, mga diwalawan, mga putang ina ninyo, mga komunista, nililihis lang po ninyo yung totoong mastermind. Pinipilit ninyo yung Davao isingit, putang na walang maniniwala sa inyo. Nasa Luzon ang baha, nasa Cebu, gusto ninyong idamay ang Davao. Ang mastermind nasa Malacanang. Kayo ang nagnakaw, kayo ang naglimas ng kaban ng bayan. Pero bakit? Ang mga ibang tao ang inyong sisisihin. Tingnan mo kung nasa katinuan ba yan si BBM? Tatawa-tawa ba siya ng ganun? Ano po sa palagay ho ninyo? Tapos na ang boxing. Ano na lang, desisyon na lang. Alam na natin kung sino ang panalo at alam na natin kung sino yung talo. Official decision na lang ng referee. Tapos na ang kaso. Alam na natin kung sino yung mastermind at sino yung makukulong. Hinihintay na lang po natin na damputin ang mga hinayupak, pupusasan at ikulong. Ang tanong, putang ina, kalimutan ba natin ito? Papalampasin kaya ito ng maraming Pilipino? Pag pinalampas natin ito, tablarang sinabi natin, sige, magnakaw pa kayo ng magnakaw. Ubusin po ninyo ang pera ng bayan. Okay lang sa amin. Sige, magpakasasa kayo sa pera ng mga taxpayer. Total, magpapagod naman kami araw-araw. Magbabayad naman kami ng tax. Wala nang takas, Bong. Wala nang takas, Antikler. Tuta Soto, Ping Lacson. Putangin nyo. Tapos na ang cover up. Hindi nyo kinayang pagtakpan ang totoong mastermind. Dahil ang Panginoon hindi natutulog. At nakaturo na sa inyo ang lahat ng mga tao ngayon. Pag nakita kayo, putang, ikaw yun ang hari ng mga kickbacks, ang hari ng mga insertion na nagpapahirap sa bayan mula noon hanggang ngayon, Marcos at Romualdez. Kaya ako sa akin, Saldico, putang inahabaan mo pa ang buhay mo. Huwag ka munang magpagurgur. I-post mo na bukas. Bukas uli, di ba? Pangalawang araw na ngayon. So bukas, putang ina, may pangatlong araw. May pangatlong revelasyon na naman. Si Saldico na tsak ikakagulat ng buong sambayanan. Ano na ang mukha niyong ipapaharap sa mga tao? Panpilo Lacson, anak ka ng kagwang ka. Ano na ang iharap po ninyo, Bongbong Marcos? Mga mukha ninyong makakapal ang mukha. Kunti na lang.
Ilang oras na lang, bukas, huhusgahan na ang mga kawatan. Rally ng Iglesia ni Cristo, may saidsa din, 3 araw po ito. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.